kanina pa, mula sa kantahan pa lang sabi ko, naku, mukha yatang may mga hangover. Okay, na sobrahan. There was an article that I read a couple of days ago na ito ay very informative. Sister Pat, ikaw ba yan? Kumusta sa Japan? Nabasa ko ang very informative article na pag nabasa nyo yon, magiging aware na kayo sa 2 araw na ito na Undas at saka ang All Saints Day. Ang nagsulat nito ay dating mataas na posisyon sa Malacanang, kung hindi ako nagkakamali sa panahon ni Cory, si Tiglao. Okay. At ang ganda ng at pati yung resources sa end ng kanyang mensahe ay at least binanggit niya. Ito palang practice na Undas at saka All Souls Day, hindi original sa Katoliko eh. Nabasa mo rin, brother? Sino nakabasa sa Facebook? Roberto ba? O Rigoberto? O, Tiglao. Sino nakabasa nito sa Akwan? I believe him sapagkat supported by documents eh. May mga resources siya. At ito palang pinapractice na ito ay although nilitoke na lang ng Catholicism, etc. Of course, mabili ito, commercialized. Ito pala ay nagsimula sa mga Indians, Aztec. Itong araw ng mga patay, etc. If I can still get the article, I would want it to be printed para ma-inform ang bawat isa sa atin na tungkol sa araw na ito. Kaya nga, if I were in your shoes nung panahon pa, I would rather go some other time other than this 2 days na ito eh. Because you are going with the current of the river, the flow of the trend of society, which we should be different. Hindi masama na maalala natin ang ating mga departed loved ones. Sa Amerika may Memorial Day, mga sundalo na namatay sa gera, etc. ay ino-honor nila ito. Pero pag ito ay religious, medyo ingat tayo because these 2 days are connected with evils, spirit of darkness. And tayo ay nasa spirit tayo ng light. Okay? So, go some other time. Don't go with the crowd. Okay? Kaya kayo may mga hangover kayo. Sapagkat pa-impress at yung sinong pinakamatagal doon na nakaupo sa lawn at go some other time, not this 2 days na ito. Okay? Pero yun lang panahon na napupunta sila, I don't care. I don't want to compromise and go with the flow of or the current of the river. Amen? Kaya tuloy, inaantok tayo. Shall we all stand up, please? Mag-exercise muna tayo tuwing umaga at ngayong umaga. Okay? Okay. We are in the Lord's army. Okay. Brother Sunny, asan ka na? Okay. Kung wala pa kayong 100 years old, wala pa kayong 100,000 pesos at bata pa kayo. Okay? Kakanta tayo ng Batman raw ngayon. Ano yun? Bata man. Akala ko Batman eh. Okay. Dito ka sa taas, brother. Para mag-circulate ang ating mga there's no sense na tayo ay kung tayong lahat ay wala sa condition physically, dapat condition ang physical at spiritual because ang nalapitan, ang itataas at sasambahin natin is none other than our Blessed Trinity, Father, Son, Holy Spirit. Bataman po. Sino po nakakalam? Bataman upang... Ang mga matatanda na, oh. Bata pa.
Kami nga, di palagaan tinutubuan ng buhok, kaya bata pa kami. Ready? Handa? Awit. Nalaman upang ang daming kawan. O mga bayuman, Bilang sa barilan at sa eroplano, ay sumapat. ako'y kawalin ng Diyos. Yes, sir! Ako'y kawalin ng Diyos. Yes, sir! Ako'y kawalin ng Diyos. Yes, sir! Nalaman upang ang daming kawan. Action! Bilang sa Sa eroplano, ako'y kawalin ng Diyos. Yes, sir! Oh, deep breathing muna. Kung kayo may hininga pa, hininga para tayo. Okay. Grabe talaga. Ah? Ah? Eh, wala si Abraham dito, nasa biyahe. Ito na lang, simple lang. May music pa, okay? Ikaw yun sa deep breathing. Para maalis yung mga espiritong dala pa natin galing sa pinanggaling. Okay, everyone. Medyo yung tempo naman yung tamang breathing. Huwag mo kaming... Okay. 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 Thank you very much. You may please remain standing. Wala akong sinabing umupo. Tayo magbabasa ng salita ng Diyos para bago tayo umupo, hindi tayo matuluyang managinip. Okay? Brother, sabi, dito ka rin lang naman makibasa please nito sa Chinese, okay? Sere, sasig, wala, chepe, chop, wala rin. Ay, hindi raw siya kaya Tagalog. Okay? Brother James, eto, papabasa ko muna sa Tagalog para maintindihan ng lahat. Okay? At wala kayong maidahilan pagharap ninyo sa Panginoon. Okay, brother, makibasa. Hulaan ninyo kung sinong makahula nito. At si Jesus ay buko sa tapat na pinagkailangan at pinasad kung paano nahulog ang mga tao ang salapi sa kinanangan at maraming mga mayayaman ang naguhulog ng marami. At may lumapit na isang mahirap na babaeng balo at siya ay naghulog ng 2 direkta na narupas ng isang paglates. At tinawag niya ang kalapit sa kanya ang kanyang mga disipulo at sinabi sa kanila, at kung sinasabi sa inyo na itong mahirap na babaeng balo ay nagulog ng higit kaysa sa lahat nila na nagulog sa ingatang yaman. Sapagkat lahat sila ay nagulog mula sa kanilang kasaganahan, lapos siya sa kanyang kasalanan ay nagulog ang lahat ng nasa kanya, maging lahat ng kanyang kabuhayan. Tayo ay magbasa sa wikang English. Alam niyo yung reference? Mark chapter 12, verse 41 to verse 44. Okay, basahin natin ng sabay-sabay. Everyone please. And Jesus sat over against the treasury and beheld how the people cast money into the treasury. And many that were rich cast in much. And there came a certain poor widow, and she threw in 2 mites, which make a farthing. And he called unto him his disciples, and saith unto them, Verily I say unto you, that this poor widow hath cast more in than all they which have cast into the treasury. For all they did cast in of their abundance, but she of her want did cast in all that she had, even all her living. Tayo ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa ilang araw na nagdaan na kung saan ay
May mga kapatirang lumuwas ng probinsya at nagsikap na makabalik, at yung mga pumunta rin sa kanilang mga mahal sa buhay o dumalaw, whether sa sementeryo o sa mga kamag-anak. At salamat na kami ay narito sa bahay sambahan upang ialay sa iyo ang nasa puso naming pasasalamat, pagsamba at papuri sa iyong banal na Trinidad, Ama, Anak at Espiritu Santo. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga kagandahang loob sa amin na ipinapadala ninyo sa amin araw-araw. At pagpalain nyo ang salita na aming binasa at mapapakinggang ihahayag sa amin ang mga katotohanan ng nasa likod ng kaganapan dito nung kapanahunan ng Panginoong Hesus sa ibabaw ng sanglibutan. At tulungan nyo kaming lubos na maunawaan ito at maging sundan namin ang halimbawa ng isang matandang balo na narito na kung saan siya'y naging kalugod-lugod sa iyong harapan. At pagpalain niyo ang mga missions namin, ang mga kapatirang nasa laot at mga mahal nila sa buhay, ang mga nagtatrabaho sa ibang bansa, at lalo na aliwin at palakasin ninyo ang pananampalataya na mga kapatirang nasa banig ng karamdaman na napakarami nila upang isa-isahin namin, Panginoon, bagamat alam na ninyo. Pagpalaan nyo sa bayan ng Israel at talagang malapit na ang pagbabalik ng Panginoon at mabibigla na lamang ang mga hindi umaasa ng kanyang biglaang pagbabalik upang kami kunin at dalhin sa isang higit na mas maggarang lungsod na ang may tatag ay ang Panginoon. Ang langit ay hinandang lugar para sa mga nakapaghanda sa pamagitan ng gawain ng Panginoon sa krus. Pagpalain nyo rin, Panginoon, na mga kapatirang nasa Davao, tulad nila Brother and Sister Torregosa at mga kapatiran sa iba-ibang lugar doon na kung saan ay sila ay nakaranas ng malakas na lindol at maraming mga naapektuhang bahay at buildings o kaya mga buhay. At salamat na kayo ay may kapangyarihan upang yanigin ang aming sanglibutan at hawak ninyo ang lahat ng bagay kahit ang aming mga buhay. At salamat, Panginoon, sa iyong presensya sa aming kalagitnaan at higit sa lahat sa aming puso. At ang araw na ito ay aming taos-pusong ipinagpapasalamat at nilulhati ka sa bawat nakarating. Maraming salamat, Panginoon, na sila ay nagpapahayag na sila ay uhaw sa salita ng Diyos at sila ay may pag-ibig at may puso sa inyo, Panginoon, na bukod tanging kayo lamang ang makapupuno. Maraming salamat po sa araw ng Panginoong ito. At ito ay aking samot dalangin sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Sa bagang ito, kung ating susundan ang ating mga banal na kasulatan, we are in the Gospel of Mark, ay ang pamagat dito sa reference Bible ay The Widow's Mite. Ang balong may dalawang lepta. Okay? Ang lepta ay, sino sa inyo merong coin na ito ay parang ang kulay ay brush, 10 centavos yata ito at may butas? Sinong meron sa inyo? Okay? Ang unang makadala dito ay, okay, papakita natin sa kanila para makita ninyo ang lepta na aking dadalhin dito kasi at least may demo. Wala ba? Wala bang meron? At least umasensyo na tayong lahat. Nakalimutan ko. Alam ko meron ako pero nakalimutan ka. Pinaka maliit ngayon sa akin ay itong 25 centavos. Palit ng palit na. At least yung okay, palitan ko. Excuse me. Palitan ko ng silver dollar. Okay, ganito. Dalawang
lepta, okay, yung mites. Sa bayan ng Israel, ito ay copper, ang metal ay copper coin. Sa bayan ng Israel, it's a medium of exchange na ito ay 2 sentimo sa kanila. Ito ang pinakamaliit na coins o pera na may pinakamaliit na halaga o value, ang lepta. In other words, pinakamahirap na ang meron nito. Although 2 sentimo, pero nung panahon may kunting halaga pa naman yon. Pero ngayon, kahit piso ay hindi na pinupulot. Mapapagod pa kayo sa piso. So, yan ang lepta, 2 sentimo, 2 maliit na copper coin na pinakamaliit na halaga sa currency ng Israel. Nakuha na ninyo? Okay. Susuli ko na. Balik uli. Nakita na ninyo. Hindi na rin yata interesado. Okay. Palit ulit tayo. Akin na. Palit. Sabi ko palit lang eh. Okay. May idea na kayo. Okay. Para hindi ko na ulit-ulitin. Okay. So, dito sa ating binasang talata tungkol sa balong babaeng nag-alay sa Panginoon ng 2 sentimo na lang gagamitin ko. 2 sentimo o sentimos, plural. Ay ating mapapansin ito na 2 references lamang ang masusumpungan nito. Dito sa aklat ni Mark, Gospel of Mark, at doon sa Gospel of Luke. Kung kayo may reference Bible, tulad ng akin, ang ganda ng reference. Scofield, I have all mga reference Bibles, different versions, pero I still love the Scofield Reference Bible, the King James Reference Bible. At doon sa Luke chapter 21 verse 1 to 4. So, alam kaagad ninyo, cross-reference, babasahin yung dalawa para makita nyo ang kabuuan ng pangyayari o kasaysayan. At sa aking pag-aaral sa lakad ng Panginoon, ay ito ay nangyari 3 araw bago ang Panginoong Kristo ipako doon sa krus ng Kalbaryo. At assessing yung lakad ng Panginoon, ay this is the second time na siya ay pumasok ng templo. Okay, 3 days na lang, mamamatay na siya sa cross. At this is only the second time na siya ay pumasok sa loob ng templo. The first one, nung siya ay pumasok, nung linggong nagdaan, na ito ay tinaguri ang the triumphal entry ng Panginoon. And this is the second time. Doon sa templo ay merong daanan o pinto na kung saan unang pasok mo ay naroon yung outer court. At pagkatapos na this is outer court na kung saan ay pagpasok nila dito at sila ay papasok pa doon sa punta sa loob, ay ang pangalawang mapapansin nilang o nating lugar sa templo ay ito ay tinagurian na the women's court. Ito ay lugar na naalay sa mga kababaihan, siguro in honor ng mga kababaihang may pananalig sa Panginoon na sila rin ay makalalapit sa Panginoon, hindi lang mga kalalakihan. But dito, sa court na ito, ay lalaki o babae, ay sila'y nakapaparoon at pagpasok nila dito sa women's court na ito, ay merong 12 halos malaking mga sisidlan na ito ay hugis ng trumpeta. 13 doon nakalagay sa walls beside the temple, na kung bakit 13 ay sapagkat it represents
the Hebrew alphabet. Okay? Yung bawat letra sa Hebrew alphabet. So, nung ang Panginoon ay pumasok doon, ay dito'y mapapansin natin isang bagay na kalikasan ng Panginoon at karunungan ng Panginoon. Nung siya'y pumasok dito, ay siya ay umupo doon sa isang lugar na kung saan ay hayag na hayag sa kanyang harapan ang mga taong pumupunta doon at nag-aalay sa Panginoon sa pamagitan ng templo. At yung mga lalagyan ito ay may mga pangalan ito na kung saan ang proseso nito ay suporta sa gawain ng Panginoon. It all goes to the maintenance of the temple. Ganun rin sa atin ngayon. At ang kaibahan sa atin, kung napansin ninyo, ay yung envelope natin ay mayroong mga nakalagay na proceeds kung ano ang dapat puntahan ng ating offerings sa Panginoon. This has to do with offerings. Nariyan yung tithes, ikapo natin. Nariyan ang faith promise mission giving. Nariyan ang whatever offerings that after you have been moved by the Spirit, ay yun ang inilalagay nyo sobre nyo, believing and expecting na yun ay pupunta doon towards the maintenance of the work of God. So, parehong-pareho yung temple at saka yung New Testament Church. Sa kanila nga lang ay naroon at sila ay pumipila para ihulog ito doon. So, dito, ang bawat dumadalo doon sa templo upang mag-alay sa Panginoon ay sa labas merong foreign exchange. Saan man silang lugar o meron man silang alagang hayop na hindi naman nila madadala doon, ay kino-convert nila ito sa hard cash, yung mga money changers. At pagkatapos, yung kabilihan nitong cash ay doon nila ihuhulog sa chest na ito ay it will go towards the maintenance of the house of God. Naintindihan na ba ninyo? Hindi pa ninyo naintindihan, dalawa na tayo. Okay, so ayan. So, ngayon, noong Panginoon ay naroon at nakaupo, nahayag niya yung mga taong pumupunta. Talagang marunong ang Panginoon. Sabi niya, this is my last time na ako'y pupunta dito sa bahay-sambahang ito at I want to observe yung mga taong pumupunta dito at ang kalagayan ng kanilang mga puso, kung sila nga ba ay may pag-ibig sa Panginoon. Sa madaling sabi, ang pangyari dito ay ito ay isang test kung gaano nila kamahal ang Panginoon. They are tested through how they give to God. Si Ham Brown ng DCAS before every day quoted, sabi niya, you can give without loving, but you cannot love without giving. So dito sa mga napansin ng Panginoon ay may nangyari dito, nagalak ang Panginoon o lugod na lugod ang Panginoon sa isang taong nag-alay doon sa karamihan na siya ay isang balo. Kaya siya ay pinarangalan ng Panginoon na saan man makarating ang salita ng Diyos, ang kanyang mabuting gawa ay isang paalaala na ang ating mga gawain at ang ating pag-ibig sa Panginoon ay yon ang tunay na batayan kung talagang mahal natin siya at ginagawa natin ang ating ginagawa dahil sa pag-ibig natin sa Kanya. Okay, so there are three things that I would like to
explain or expound dito sa pangyayaring ito. At kaya nga sa aking mensahe I would rather title the message, The Test of the Treasury, or How to Use Your Money Wisely. Okay, practical yon. Sapagkat binanggit dito 3 times ang salitang treasury. Okay? Samantal sa is a chest na kung saan ay inuhulog ang office. Diyan sa likod, meron tayo sa mga late o whatever. And dito, binabanggit ang salitang money. Okay? Money, pera. Sige, tapusin natin, hindi kayo interesado sa pera. Interesado ba kayo sa pera? Mabuti na lang tayo ay pinagpapala ng Panginoon. Sagana tayo. Kaya, okay. Pero narito ang sikreto kung saan ang pagpapala ng Panginoon, kung ano meron kayo. Konti, wala, konti o meron, ay higit na ito ay pagpapalain ng Panginoon upang hindi kayo magkukulang. Okay? At pag kayo ay naging magkukulang, ay susunod na kayo sa mga mangkukulam. Bakit napunta dito yung magkukulam? So, pabira kayo, kaya kinukuha ko kayo, tinutulugan ninyo ako eh. Okay, hirap magsalita, nakita ko kayo mga tulog. Okay? Na kung gising na kayo, there are 3 things that I would like, okay, to expound tungkol sa balong babaeng ito. Okay, ano bang meron ng balong babaeng ito? Bakit ganoon? Saan na mapunta? Parang hindi na tayo matala sa loob ng Biblia, pero sa harap ng Panginoon ay lahat ng mabuting gawa na ito ang motibo ay maluwalhati at o bunga ng pag-ibig natin sa Panginoon ay hindi papahindian ito ng Panginoon. May angkop na gantimpala ang Panginoon sa mga mabubuting gawang ito. Kung kayo anak ng Diyos. 3 things. It all revolves around the woman per the observation ng Panginoon, because Jesus Christ as God has the final say on everything. 3 things about the widow. First of all, notice with me sa chapter 12, sa verse 41, the first part of this, okay, before the semicolon, ay ating mapapansin, okay, the widow's observer. Sa mga nagbibigay, hindi nila alam na mayroong nakamasid sa kanila. May inobserbahan sila ng Panginoon. Tinitingnan ng Panginoon, hindi yung halaga ng iyong ibibigay sa Kanya. Ang tinitingnan ng Panginoon, it always goes to the heart, sa puso. Okay? Kaya, He is the observer of those that were giving. Since ililimit, inaro ko dito sa balong babae, the widow's observer. Second, verse 41, and many that were rich cast in much, and there came a certain widow, and she threw in 2 mites, which makes a farthing. The second thing that we will notice is the widow's offerings. Napakaliit na kanyang inialay, ibinigay sa Panginoon. Pero bakit yun ang higit na napansin at pinapurihan ng Panginoon? And this is what we must do to discover why, in spite of such a meager, such a very little offering, ay sa dami ng offering sa kanya na labis at napakarami, ay ito pang babaeng balong ito. Third, the widows, sabi dito sa verse 43,
And he called unto him his disciples and saith unto them, Verily I say unto you that this poor widow. Okay, so ngayon, hanggang sa verse 44, we can discover here the widow's ovation. Okay, another word for approval, applause, o kaya commendation or honor is the word ovation because it's kindred words. Okay, to make it alliterated. Okay, nakuha na ba ninyo? Okay, so kung nakuha na ninyo, let us consider first of all the widow's observer. Sa pangyaring yon, ang nagmamasid, ang tumitingin sa atin 24/7, walang patid na nakatingin sa atin ay walang iba kundi Panginoon. Maniwala kayo. Dito ay pinapatunayan ang attribute, ang katangian ng Panginoon that He is omniscient, na alam niya lahat ng bagay, lang maililihim sa Kanya at expose ang lahat sa Kanyang X-ray eyes. Tagus-tagusan. He looks at the very heart. He is interested in knowing the motive why you do what you did. Interesado siya ang motibo. Yun ang inaalam ng Panginoon. So dito, sabi sa banal na kasulatan sa ating binasa, and Jesus sat over against the treasure. At notice the word beheld. Yun ang unang batayan ng observation ng Panginoon. He observed everybody that came and paraded with their offerings. I must tell you this, that during this occasion, prior and post ng occasion na ito, ay may pangyari ang tungkol sa pagbibigay o paghahandog ng isang tao sa Panginoon, na kung saan ay mapapansin natin ilan dito ay familiar tayo. First of all, in the same temple ay ibinigay ng Panginoon isang pangyari na isang publikano, isang tax collector na siya ay talagang napakakurap, at isang Fariseo ay kapwa sila pumunta doon sa templo at nag-alay sa Panginoon. Yung publikano, Luke chapter 18 ito, ay hindi siya makaparoon sa harap at makita sapagkat hiyang-hiya siya, iiwasan din lang naman siya, he will be ostracized by everyone. So siya ay pumunta sa isang sulok at admitted niya, at ang hiningi niya sa Panginoon, wala man siyang maibigay sapagkat wala siyang karapatan na pumaroon sa lugar na ito sapagkat siya ay isang taong branded na kaaway ng mga mamamayang Hudyo, na siya ay taga-singil ng buwis para sa Roma. He is considered as a traitor to his fellow men. So nung siya'y pumunta doon, ang tanging dala niya ay walang iba kundi ang kanyang sarili. Dahil sa binabagabag siya ng kanyang kasalanan, hindi siya makapunta doon sa harapan, at sa isang tabi lamang ay convicted siya at nagsisisi siya sa kanyang masamang gawain. And no doubt, na pagkatapos na siya nagsisi, nang sabi niya sa Panginoon, very simple na kahilingan sa Panginoon. At ang prayer niya, be merciful to me, a sinner. Kaawaan mo ako, Panginoon, na isang makasalanan. Mamaya-maya, may dumating. May Boston pa, may bakal pa yung sapatos niya. Mahabag doon eh. Kapag pagpunta niya doon sa harapan niya, dadaanan niya ito. At pagdating doon sa harapan, inilagak niya yung kanyang dalang pera, kanyang ikapo. Sabi niya, Panginoon, salamat na ako'y hindi tulad sa lalaking naroon, hindi nga makapagpakita.
Ako'y nagbibigay ng aking kapo. Ako'y marangal, mabuti at mabait na tao. Pinagmalaki niya ang kanyang sarili. Pero nung kapwa sila lumabas, bukod tanging ang publikano ang siyang inaring ganap o pinatawad ng Panginoon. Nagkaroon ng magandang relasyon sa Panginoon. So you see, one was repentant and the other was a show-off. Show-off, di ba? Daming ganito. Then on another occasion, merong isang lumapit sa Panginoon at sabi niya, maliit pa akong ginagawa ko na yun. Nag-aalay ako sa Panginoon, etc. lahat. Ipinagmamalaki niya kung anong naibibigay niya sa Panginoon. Samantala sabi ng Panginoon, kung ikaw'y magbibigay, lalo na sa Panginoon, pag nagbigay ka ng iyong kanang kamay, ay huwag mong ipapaalam sa iyong kaliwang kamay. Do it just between you and God. Do it privately, secretly. And the Lord promised na kayo'y gagantihan ng Panginoon publicly, openly. Diba? Don't be show off. So, dito ating mapapansin at proud. Yun, meron sila. Pangatlo, na pumunta doon sa okasyong ito, sa dami, may makatulong pa sila para magbuhat ng kanilang mga salaping ibibigay sa gawain ng Panginoon. At binibigay. At pagkatapos na may hulog na, wala kayong maririnig na anumang pagpuna o pagsaway ng Panginoon sa bawat isa sa kanilang mga mayayaman at nagpunta doon na nagbigay ng maraming offerings sa Panginoon. You won't hear a thing from the Lord. It's good that they did offer to the Lord. But ating mapapansin, nung ang babaeng ito na pinakamaliit lamang na salapi halaga ang kanyang ibinigay, 2 sentimo sa ating kalagayan ngayon, 2 sentimo lamang, hindi nga pwedeng makabili ng maliit na pandesal, 2 piso. 2 sentimo. Nung inuhulog niya ito, tuwang-tuwa ang Panginoon sa kanya. Siya ang napansin ng Panginoon at pinarangalan ng Panginoon, hindi yung mga maraming dinadala doon sa bahay, sambahan ng mga Hudyo. So dito sabi ang babaeng ito na nag-alay na pinakamaliit pa, ang siya pang pinarangalan ng Panginoon kaysa lahat ng maraming mga inihandog sa Panginoon. Bakit? Kasi while man looks at the outward appearance, God looks at the heart. That is what is most important to God. So parang sinasabi dito ng Panginoon sa atin sa pangyaring ito sa buhay ng isang dukhang balo na pinakamaliit na sentimo lamang kanyang naibigay sa Panginoon. But it was all that she had. Ay parang sinasabi sa atin ng Panginoon, it was not the amount of the gift that mattered to God, but it is the heart behind the gift that is most important to God. Nakuha ba ninyo? Okay, bibikulin ko. Anong mga bikulan? Isipin ko muna. Sister Cynthia, kaya nga magbikil kayo din. Okay. Hindi na naman Tagalog din yan. Bako, so, dakulang itinatao mo sa Panginoon ang importante sa Diyos. Kundi, yung tinatao mo sa Diyos kahit maliit ito, kahit maliit na bagay ito, na nasa puso mo. Bibisayain ko. Sorry, hindi ako marunong magbisaya. Agad talaga sabi kay Iglesia. Sabi ko, Lord, puro ako praise sa Panginoon kasi naintindihan ko. So, dito yata yung mapapansin. The second thing that we will notice, una, napansin na ng Panginoon sa karamihan, siya pang pinakamaliit. Mas
matindi pa yung bigay niya kaysa tinatanggap ng isang pulubi. Pero yun ang nagdulot ng kagalakan sa puso ng Panginoon. Why? Because heart check. Alam niyo, pagharap natin sa Panginoon, your heart will be checked. Okay? So, it is all that matters to God. Second, the offering, suriin natin yung offerings ng balong babaeng ito ng 2 sentimo sa ating kalagayan. Napakaliit. So, wala kayong may dadahilan. Mahirap lang kami. That's a very, very silly, very shallow excuse. Sapagkat ang babaeng ito, balo na siya, wala siyang maasahang kamag-anak, asawa, or whatever. She was on her own. At ang sabi dito, matanda na siya. Ang balong babae ay pambahay lang ito. They won't employ any woman outside of the home. So, but God is so concerned that in His way ay hindi nineglect ng Panginoon na pagpapalain niya ang mga balo sa bayan ng Israel. Napasin ba ninyo sa Acts chapter 6 na sila ay inaayudahan ng iglesia o ng gawain ng Panginoon o kaya ng kung sinong may malaking puso na sa kanila ay nakakaabot ng anumang halaga. So, ating mapapansin na maliban sa siya ay balo na, matanda pa, ay ang kanyang ibinigay sa Panginoon in comparison sa mga malaking ibinibigay sa kanya ng mga wealthy, mayayaman. They were wealthy, but she was a widow. At ang sabi dito sa Gospel of Luke ay napakahirap niyang babae na siya'y walang-wala. She had only in her pocket 2 centavos, and it is all that she had. With that 2 centavos, pwede siyang tipirin niya ang sarili niya na makatawid siya sa buong maghapong ito na makakain. At least may halaga pa noon. 2 sentimo lang. Pero nagkusa siyang mag-ayuno, sabi niya, fasting muna ako. So, ihandog ko ito sa Panginoon. So, when there was a comparison between the giving of the wealthy and the giving of the widow, ang sabi ng Panginoon dito sa atin sa verse 43 kung bakit ang babaeng itong pinarangalan niya, ang sabi dito, pansinin niyo, sa verse 44, for all they did, yung mga mayaman cast in of their abundance. Sila ay madali, magaan sa kanilang mga bulsa na malaki ang mga ibigay nila sapagkat sagana sila. But there is also another reason behind their prosperity, yung kasaganaan nila. Kayang-kaya nila na magbigay ng marami sa Panginoon. May kantidad o halaga sa Panginoon. Ang mga taong ito, isang bagay kung bakit no pansin sila sa Panginoon, alam nyo, they give out of their abundance. Kayang-kaya nila. But you know, their expression of giving sapagkat kayang-kaya nila ay in contrast sa publican na ito ay show off at doon sa mayaman ring nag-alay sa Panginoon na may pride. Ang mga ito, hindi naman sila pinansin ng Panginoon at pinagsabihan ng anumang bagay, pero hindi naman sila pinarangalan ng Panginoon sapagkat ang kanilang paghahandog sa Panginoon was merely a giving out of habit. Habitual giving. Nasanay na sila doon. So, wala nang meaning sa kanila yon eh. Kaya nga mag-ingat tayo. Di ba may kasabihan? Yung kasabihan, familiarity breeds contempt. So, it's out of habit na lang nila. Habit. There was no other reason or motive whatever, good or bad. Is simply a habit. So, it didn't catch the attention of our Lord Jesus Christ, who was the observer. Okay?
matanda na siya, balo pa siya, ang kanyang inaalay, sabi ng Panginoon, she gave all that she had, all her living. All that she had. Hindi niya alam kung how she will manage after this occasion na lahat na ibinigay niya sa Panginoon. Okay? But there are some things that is worth observing ayon sa parangal o ovation na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Kaya avoid being a show-off. Avoid doing something because of pride or because of habit. But because of love, your heart must be in what you do for the Lord. The observation of the Lord Jesus Christ dito sa verse 43 to verse 44 kung bakit siya ay fully absorbed doon sa babaeng ito na nagdala ng kaluguran sa kanyang puso, ay tiningnan kong maigi ito. Here are the truths behind her giving, na kahit yun na lang ang pera niya, hindi niya alam kung saan pa manggagaling kanyang ipamimili na kanyang makakain, pero inuna niya ang Panginoon. Wow, that's great. When you put God first, you will never ever lack. Sabi sa Bible, but my God shall what? Supply. You cannot beat God in giving. You cannot outgive God. He is the best. When He gives, when He blesses, He adds no sorrow with it. Proverbs 10:22. So here are my observations kung bakit ang Panginoon tuwan-tuwa dito sa babaeng ito, sa balong ito. Check this kung ito ay nasa inyong mga puso. First of all, okay, ating mapapansin, okay, ang kanyang giving. Dito kung bakit na-appreciate siya ng Panginoon. Number one, she gave, sabi sa Luke, and dito, she gave out of her poverty. Nagbigay siya sa kabila ng kanyang karukhaan. Dukha siya. Mahirap lang siya. Dito ngayon sa atin, mga mahirap siya. Mahirap lang ako. You know why? You are excusing yourselves from being blessed by God. Pag sinasabi mo, I don't need and I don't expect God to bless me. I just hold on to this. This is from hand to mouth lang nito. But with God, you can go even with that from hand to mouth when you put Him first, just like this woman. Okay? So, she gave out of her needs. The Apostle Paul mentioned the Christians in Macedonia na sa kabila ng kanilang sufferings, na sila inuusig, sila'y mas hirap pa sa daga, so to speak, ay nung naalaman nila na walang makain, gipit na gipit ang mga kapwa mananampalataya sa iglesia sa Corinto at sa Macedonia at sa ibang lugar, ay kusang loob. They sacrificed and they gave towards the need. Second, that's in 2 Corinthians chapter 9 verse 7 or verse 8. Second, sa 8 to pala. Second, ang babaeng ito ay nalugod ang Panginoon because she gave sacrificially. Wala akong merienda mamaya. Pag pinakapaborito ko pa ng subject ito, recess. Wala akong pa merienda mamaya. Bibili ako ng soft drinks at saka ng sandwich. O at mamaya, bibili ako ng pang-load. Alam niyo, hindi mo kailangan ng load para makausap ang Panginoon eh. It's free. Talk to the Lord and He will provide the loads. Diba? Pero pinuuna natin yung mga bagay na sanglibutan eh. God would have us to trust Him first. So dito, sacrificial. Yan ay isang bagay na hindi pa natin lubos nararanasan sa karamihan sa atin. Sacrificial giving.
Ano ba ang ibig sabihin ng sacrificial giving? Natural, may sakripisyo. Babaeng ito may sakripisyo, yun na lang. Mahirap na siya, yun na lang. Ang pera niya, wala na siyang asahang pangkain para sa kinabukasan niya. But she put the Lord first sa kanyang buhay. And then bumawi ang Panginoon. Kasi God is no debtor of anyone. Ang babaeng ito could afford to sacrifice, alam nyo? Because she recognized that she was merely a steward. Steward. What is a steward? Katiwala. Ito ang nakakalimutan ng bawat isa sa atin. And made the Lord impress this truth to us. Ang sabi ng Biblia, God is the owner of everything. Everything, lahat ng bagay. He owns the world, the earth, and the fullness thereof, the cattle on 1,000 hills. He owns the fishes and the food. Yea, the silver and the gold are mine, sabi ng Panginoon. All souls are mine. Lahat na. Sapagkat nanggaling ito lahat sa padlalang ng Panginoon. Siya ang tunay na may-ari. Kahit ang mga buhay natin, physical buhay at buhay spiritual natin, ay kaloob yan sa atin na Panginoon. It is God alone who has the authority, the final say, kung kailan kay silang at kailan ka mamamatay. Because He is the owner. Ang nakakalimutan natin, yung party natin, parang akala natin, how we live our Christian lives is tulad dito, parang tayo ang may-ari. I am the captain of my soul. Yung Invictus and the master of my own faith. Well, it's because we forget. How do you spell ownership? God's ownership. Let's spell ownership. O-W ano? Alam nyo, N-E-R-H-I-P. Ownership. Okay. Pero wala tayo doon eh. Lahat tayo. Alam, pag tinawag ka ng Panginoon, lahat ng meron ka, iwan yan. Kasi pahiram lang yan sa atin ng Panginoon upang magamit natin, maluwalhati, malugod ang Panginoon tulad ng balong babaeng ito. Kung God is the rightful claimant of ownership, tayo, sabi na pa na ito, pahiram ko sa iyo, tayo ay yung spelling ng ownership, walang N. Ano yon? Let's spell that without N. O-W-E. Anong ibig sabihin ng O? O-W-E. Ano ibig sabihin? I owe you. May utang ako sa iyo. So, O-W-E-R-S-H-I-P. God's ownership and my ownership. Walang N. O. You owe it to the Lord. Magyatang tutol kayo. Pagpalain, patawarin kayo ng Panginoon. It is God who owns and you owe God everything. Kita nyo, isang letra lang makes that difference. So dito'y ating mapapansin, she gave generously. Generous, liberal giving. Hindi PDP giving. Hindi nationalista giving. Liberal giving. Maluwag. Generous, maluwag. Maluwag siya sa Panginoon. Alam niyo, pag hinigpitan niyo ang pagbibigay niyo sa Panginoon, hindi matatalo ang Panginoon. Walang mawawala sa Panginoon. Hindi naman siya nakadepende sa binibigay natin. God remains to be the owner. He is too wealthy. He owns everything. Tayo, talagang kinakailam. Sibag, etc. Lahat. Tayo. Pero that's so with God. Okay? Generous siya.
subukan yung, huwag niyo subukan. Sabay na-discover na ninyo ito kung paano inigpitan niyo ang Panginoon, talo kayo. He is your first creditor. Kung kayo ay buwan-buwan nagbabayad sa mga bills, ang first creditor ninyo ay ang Panginoon. Fourth, nag-giving ng babaeng ito, sabi ng Panginoon, she gave generously even all, salitang all, dalawang beses, all her giving or living. All na lahat eh. She spared nothing. Sabi niya, ilalagay ko dito isang sentimo sa akin para mamaya pananghalian ko. Yung isang sentimo para sa Panginoon. Hindi sana kasi wala sana siya sa record ng Bible. Meron nang gumanyan sa Biblia. Nagbigay ng kalahati pero yung safekeeping nila, kinakailangan maniwala tayo sa eternal security. Kung mag-backslide tayo, may mababalikan tayo. Right there and then, nagsinungaling sila at kinupit nila ang bahagi na nag-angkin pa sila na binigay nila lahat sa Panginoon. Instant death sila. Sino yung mag-asawang yon? Si Ananias and Sapphira. You see, you can't beat God. God is all too wise. He knows economics. And He wants to bless His people, but His people doesn't want His blessings. Praise God, from all blessings flow. But, Lord, sapat na sa akin ito kinikita ko. Kaya hanggang doon lang kayo. And then, fourth observation ko, she gave lovingly. She loved the Lord so much. Itong tinatawag na self-denial, selfless giving. She never cared about herself. Naalala ko ang isang taong mayaman na nangangalan siyang taong mayaman na ito ay siya ay in England nangyari ito. Sa sobrang kayamanan niya, ang lalaking itong si Sir Thomas Sutton, siya ay founder ng isang Christian house organization na kung saan ay ito ay matulungin. Sapagkat sa kabila ng malaking halaga na naibibigay niya, ay tutulong niya sa mga kapatiran at mga nangailangan, nanatili siyang nasagana. Kaya isang araw siya ay tumabi sa isang lihim na lugar at siya ay nanalangin. Panalangin niya ito, hindi ko panalangin, pero I learned something from it. Sabi niya, Lord, Thou hast given me a large and liberal estate. Give me also a heart to make use of it. Translation, Panginoon, binigyan mo ako ng malawak na ari-arian at kayamanan. Bigyan mo rin ako ng isang puso na marunong gumamit nito. And she used it right by giving first to God. Ang pangalan ng lalaking ito ay Sir Thomas Sutton, a British Christian. So, she gave lovingly. Naalala ninyo, may isang kaibigan, there are three incidents, as a matter of fact, sa Bible, sa New Testament. Isang araw, sa Bethany, merong pamilya doon na open house sila, open hand and open heart sila sa Panginoon. Ang Panginoon naroon ay talagang welcome na welcome nila ang Panginoon. Subalit, sa hindi inaasang pagkakataon, namatay ang kanilang kapatid na si Lazarus. Ay natural, malungkot yung dalawa. Umiiyak yung dalawa na pumanaw si Lazarus. Alam naman ninyo ang kasaysayan na kung saan na sa kabila ng namatay ang kanilang kapatid, Panginoon, pinatawag nila at tinulungan sila ng Panginoon makatawid sa kanilang kapigatian, kalungkutan. Binuhay ng Panginoon si Lazarus, right?
You know that. Good. Alam ninyo yung story. However, ang Panginoong Kristo na alam nila na malapit na siyang umalis sa kanila, kinuha ni Maria ang kanyang alabaster box. 3 times yun nangyari, 2 Maria at 1 Marta. Kinuha niya itong alabaster box niya ito na kung saan is actually a small chest na parang sisidlan, lalagyan ito ng isang mabangong spikenard na talagang very fragrant ito, very fragrant and very precious. At noon pa yun dumalaw sa kanila, binuksan niya ito. Amoy pa lang nito ay napuno na yung buong bahay. Nag-react. Mga alaga, wow! Okay namang offering ito, Mary's offering. Pero may isa sa kanila, sayang ito. Ipinunas lang pala kay Kristo mula sa ulat hanggang paa. Inanoint lang, Panginoon, sayang ito. Sana ito ay pinagbili na lamang, malaking halaga ito, at yung kabilihan nito ay itulong sa mga mahirap. Guess who? Sino yon? Si Judas. Kaya pag kayo ganun sa Panginoon, Judas kayo. Mga Judas kayo. Ganun yun para sinasabi ng Panginoon. Nanghinayang siya. Huwag kayo maghinayang sa binibigay niyo sa Panginoon. Sapagkat boomerang yan, babalik yun sa iyo. May gantimpala pa. May interest pa. So, di niya ginamit ito sa kanyang kapatid na si Lazarus. Nireserve niya ito exclusively for the Lord. Why? Because she loved the Lord far more than her own brother. Nakuha ba ninyo? Mas precious ang Panginoon sa kanya kaysa spikenard na ito. Okay, so ito ba totoo sa atin? And last, sa kanyang giving. Ang kanyang giving, she gave out of faith. Faith giving ito. Hindi niya alam kung ano pang mangyayari sa kinabukasan. Ipinagkatiwala niya na ang lahat sa kanya. Sa Panginoon, Panginoon, bahala ka na sa akin. Hindi ko na alam o paano ako makakatawid nito. And God has His own ways of providing, kasi may paraan sa Bible ang Panginoon na sinusupply niya ang mga ganitong mga balo. Lalo na pag sila ay walang kamag-anak o walang mga anak. The Lord sustains them. So dito yung ating mapapansin, all of this were in this poor old widow. And last, she gave cheerfully. Hindi niya binigay ito ng pagkain ko, pero yung Panginoon naman, alam naman ng Panginoon, sige, nanginulog niya, bye-bye. Sayang. Mabuti lang hindi siya Bicolana singer na si Imelda Papin. Sayang. Hindi sayang ang binibigay natin sa Panginoon. Alam ng Panginoon, gumanti, hindi siya natutulog. Hangad niya ang kapakanan, kabutihan, at ang ating kaunlaran. Walang makatatalo sa Panginoon kung siya'y tunay na kaibigan mo at lumalakad kang kasama mo at kaibigan mo si Kristo. So dito ay ang sabi ng Panginoon, ng babaeng ito, lugod na lugod ako. Kaya mga alagad kayo dito. Sabi mo, oo nga, ibang-iba sila. Ibang-iba siya. At sabi ni Judas, butin lang kahit papaano. May 2 sentimo siyang binigay. Gusto na matuwa siya. Hindi pa sa akin ibinigay. Sa akong treasurer ng church. Doon pa ibinigay sa temple. So ating mapapansin, nung panahon, now, masusuri ito ng Panginoon. Alam niyo, pag harap natin sa Panginoon, walang mananatili dito 100 years from today. You will not be around. 100 years. May sigurado kayong 100,000. Times ninyo 10,000. At extra offerings. Kung 5,000 or another 10,000. Kung umabot kayo ng 100,000, kaya ba ninyo? O sige nga, pahabaan tayo. Okay, sana meron tayong kasamang Methuselah dito.
I don't want to live to be 969 years. Hindi ko na makita. Monster ka na nga yung appearance mo noon. Okay? Now, here's the point. When we meet the Lord, ang unang maririnig ninyo tulad ng pre-announce ng Panginoon sa Matthew at sa Luke chapter 16. Give accounts of thy stewardship. Give accounts of your ownership in the ownership. Give accounts of thy stewardship. Nako, hindi mo tatawagin. Mrs., ikaw na nga ang magbigay dito, sumagot dito sa Panginoon. Di ba sa, oy, mister ko ng Panginoon sasagot sa inyo yan. Panginoon, yung anak ko na. No. One-on-one ito, individual ito. Hindi pwedeng substitute dito. Isang araw, your giving will either magnify the Lord or it will bring disappointment to the Lord. You don't trust me, son. You don't love me. Isang araw, about 1600 years ago, ay sa Constantinople, that is in Egypt, ay merong isang mosque, tinayuan ng mosque ng mga Muslim. Nakuha ito ng mga Muslim sa mga Kristiyano. Sayang. Kasi yung mga Kristiyano hindi pinahalagahan ng Panginoon, hindi pinahalagahan yung tahanan ng Diyos. Pero ito ay naitayo. Ito ay isa sa pinakamagara na bahay-sambahang naitayo during the Roman period, the Roman times. Itinayo ito ng isang Kristiyanong emperador ng Roma na ang pangalan ay Emperor Justinian. Sabi niya, I'll build a meeting house, a worship house for my God. So, he spent 20 million pounds. Pounds ang mas mataas ang value kaysa dollars. 20 million. He employed mga karpintero, masons at lahat ng gagawa dito. He employed 10,000 laborers, engineers, whatever. And this huge and beautiful building took 20 years to finish. Ang laki! 20 years. So, nung ito'y malapit nang matapos yung finishing touch na, tinawag niya ang engineer at architect na katiwala niya pagtayo ng sambahang ito para sa Panginoon. Sabi niya, alay kayo dito mag-aara ito. Ilagay ninyo sa pintuan bago pumasok yung mga tao sa loob para magsamba sa Panginoon at mag-alay sa Panginoon. Ilagay niyo doon ang inscription sa pintuan. Na Justinian gives this house to God. Na ako, Emperor Justinian, ang nagbibigay, nag-aalay ng gusaling ito, bahay-sambahang ito sa Panginoon. Kontentado na siya. Sabi niya, yun lang naman hiningi niyang kapalit eh. Okay. So, minadali nila at pagkatapos, nung araw ng inauguration, magsimula opening day, at lahat handaan na doon, ay pagpunta niya sa harapan na siya ang unang papasok at lahat ng mga taong Kristiyano papasok doon, tumingala siya, umaasa siya na Justinian gave this house to God. Noong nakita niya, wala yung pangalan niya. Ang nakalagay na pangalan ay pangalan ng isang balong babae na ngalan Euphrasia. Yun ang nakalagay. Sabi dito, this widow Euphrasia
gave this house to God. Nawala siya, kundi siyempre siya isang balong matandang babae. Yung galit ng hari, nasira yung araw niya. Hindi na siya pumasok sa chapel na pinatayo niya. Pinunduhan niya. Umuwi siya sa palasyo. Tinawag niya lahat ng kanyang sundalo. Hanapin niyo ang matandang balong babaeng ito na ang pangalan ay Euphrasia. Dalhin niyo siya dito sa aking harapan. Nainsulto ako sa kanya. Inagaw niya yung lugar ko. I was deeply humiliated. Nasaktan siya ng gusto. Nahambol siya ng gusto sa marami mga tao. Mga sundalo, nagkalat na sa kaharian. After a long time and a wide search, natuklasan niya ang matandang balong babaeng ito na nakatira sa isang barong-barong sa paanan ng isang mataas na bundok. Si Euphrasia. Sabi nila, Euphrasia, pinapa-aresto ka ng hari. Dadalhin ka namin sa kanyang harapan. Galit na galit sa iyo ang aming hari. Kung bakit ikaw, inagawan mo siya ng loob, pangalan mo ang nakalagay doon sa templo. Pagpasok yun, nakakita doon. Naku, natural yun. Nanginig siya ng gusto. Hindi niya naman sukat akalain yun. Hindi naman siya naglagay noon. Nanginginig siya. Pagpunta yun, namumuta siya, nanginginig siya. Chop na ako nito. Chop na ako nito. Patay na ako. Pagharap niya sa hari, nagalit na galit. Euphrasia, bakit pinalitan mo yung signage doon sa harap ng pintuan ng simbahan? Inalis mo yung pangalan ko at yung pangalan mo ang inlagay mo doon. Malaking insulto yun sa akin. Wala ka namang perang ibinigay doon. Ako lahat. Siya lahat. Totoo nga naman. Nanginginig takot na takot si Euphrasia. Sabi niya, mahal na hari, hindi po ako may kagagawa noon. Ang totoo po, hindi ko nga rin inasahan yon. Ang aking ginawa lang nung ako'y pumunta doon ay sapagat ako isang mahirap na balo at matanda na, ay kinuha ko yung aking unan na gawa sa mga straws, yung straw. At ito ay inilalagay ko sa unahan ng aking baka at kariton na humihila, humahatak na nagdadala ng malalaking mga bato para itayo yung bahay-sambahang pinaggagastusan mo. Yun lang naman po, pero hindi po ako nagpalitan. Kung sino man naglagay ng pangalan ko po dyan, hindi po ako. Siguro pinarangalan nila sapagkat yung ginawa kong sakripisyo na yung unan ko, tinabas ko pagkatapos yung pagkain para sumunod yung baka na naghihila, na maghakot ng mabigat karga sa kariton, ay sumunod hanggang makarating kami doon sa bahay-sambahan at magamit ito. Yung hari ay habag na habag at natuwang-natuwa. Alam niyo, instead na magalit yung hari, he learned a lesson. Sinabihan niya na napawi yung kanyang galit, pag-unawa na nagsakripisyo pala ang balong babaeng ito para mabuo yung kanyang bahay-sambahan na alay sa Panginoon. At ang sabi ng hari, kaibigan, ang iyong alay sa Panginoon ay tinatanggap ng dakilang hari na namatay at inilibing at napako sa krus ng Kalbaryo. At dahil dyan, sa regalo mong may pag-ibig sa Kanya, ay humahanga ako.
naunawaan kita. Salamat na tinuruan mo ako ng paraan ng paglapit sa Panginoon. I learned from this. I must come to God humbly and heartily. Kailangan ang maraming euphrasia sa Calvary Baptist Church. Na ang alay natin ay sa ating Panginoon na namatay, inilibing na buhay na maguli at babalik na maguli dahil sa kanyang pag-ibig na sakrifisyong ibinigay niya ang kanyang buhay, ay tinatanggap niya rin ang ating alay na nagmumula sa ating mga puso na may pag-ibig sa Kanya. Mahal ba ninyong Panginoon? Nakalulungkot. It's a very tragic story when the future comes. Mahal ba natin ang Panginoon? Ang dami napipilitan. Sana totoo ito sa ating mga puso. Lord, ikaw nakababasa ng akin nasa puso ngayon. Help me to love you more and more, much more than I could ever think and give, though it may not be sacrificial, but it's from my heart. May you be glorified. Father, thank you for this one present. We learn from this penniless, this poor widow, the way of right worship and giving. Tulungan niyo kami na higit na manalig sa inyo. That in everything you will have the first place. After all, you said, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. And this poor widow learned the truth of that. And she was blessed, and to this very day, wherever the Bible goes, her act of love expressed in giving will be an inspiration to all of us that reads and obeys and believes the Bible. Bago ko tapusin ng aking panalangin, kung kayo ay narito sa umagang ito, alam nyo, walang makatatalo sa Panginoon sa pagbibigay. He gave His only begotten Son. Oh, grabing sakripisyo yon. It was just too much to give. Especially tayo'y mga bulok, maruruming, mga basahan lamang tayo sa harap ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Nasaktan natin ang maibiging puso ng ating Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Subalit, na kahahambol na katotohanan na sa kabila niyan, inibig tayo ng Panginoon bago tayo makaibig sa Kanya. Ito ba ay totoo na sa buhay mo? Hindi ka kaya mapapahiya sa pagharap mo sa Panginoon. The real giving to the Lord is tulad ng babaeng ito. I have expressed in 6 ways of her giving that glorified our Lord. That she honored her by including her in the Bible. Uulitin ko uli. It was not the amount of the gift that mattered, but the heart of the giver, just like this poor widowed woman. She gave from her heart. Kung meron sa atin sa umagang ito, ako'y isang duka, ako'y isang makasalanan, ako'y may relihiyon, ako'y mabuting tao, ako'y mabait, ako'y marangal na tao, lahat na ng hahanapin mo sa isang tao ay narito sa akin, subalit sa kabila niyan ay totoo pala yung katotohanan at kasabihan. Good people do not go to heaven. Only saved people will go to heaven. Mabuting tao hindi pupunta ng langit.
kundi mga ligtas na tao lamang ang makapupunta ng langit. Kung hindi kayo ligtas, no matter how good you may appear, you won't make it. Because only Jesus is the way, the truth, and the life. You must be saved. If you are here this morning at honest to goodness, wala pa kayong kasiguruhan, I would be very, very glad and delighted to pray for you. You must let me know. Pastor, sama mo ako sa iyong panalangin na ako rin ay kaawaan ng Diyos at iligtas ng Panginoon ang aking kaluluwa at tulungan ako makapamuhay ng isang buhay na kalugod-lugod sa Diyos. Please pray for me. Wala pa akong kasiguran pero interesado ako. Ayokong umalis tulad ng ako'y pumasok dito. Walang kasiguruhan. May relihiyon, mabuting tao, mabait, etc. Lahat na hanapin. Pero sa harap ng Diyos, ako ay isang makasalanan. Walang matuwid, wala kahit isa. Ang lahat ay nagkasala, ang wika ng Panginoon. Suppose sabi lahat tayo dapat ibulit sa impyerno at kadagat-agatang. Subalit gumawa ang Panginoon ng paraan upang kayo ay makarating sa langit. Si Kristo ang daan. Kamatayan sa krus ng isang walang anumang kasalanan o nagawang kasalanan o bahid ng kasalanan. Aren't you glad that Jesus died for you, for sinners like you? I am glad He did. Please pray for me. Let me know. Taas mo kayo then put it down. I know what you mean. I'll pray for you. At sa mga anak ng Diyos, sana'y kilusin tayo ng Espiritu ng Panginoon. Mahiya tayo sa harap ng Panginoon na ultimately haharap tayo at magbibigay sulit tayo sa lahat ng bagay na ipinahiram at pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. At naway hindi tayo mamula ng ating mga pisngi sa kahihiyan na hindi natin sinundan ang halimbawa ng balong babaeng ito na sa kabila ng kanyang matinding kahirapan ay nakuha niyang ihandog ang anuman meron siya sa Panginoon dahil mahal niya ang Panginoon. Dahil nananalig siya sa Panginoon na hindi siya magkukulang sa pagpapala ng Panginoon. Please pray for me, Pastor. I am deeply challenged by the life story of this widow. Please pray for me that I would love the Lord much more before life ends, before the world ends, the dispensation ends. Please pray for me. Lord, as far as I am concerned, I am inspired and challenged by the testimony of this poor old widow that sa kabila ng kanyang kalagayan, kabag-habag na kalagayan, pinarangalan niya, inunan niya ang Panginoon kay sarili, kay sa mga pangailangan niya. And this is the best kind of giving that should begin with our heart. Give your heart to the Lord, and you will find it easier to give anything to the Lord when He has your heart. Our Father, we are so full of shame before you that in so many times pinagmamarumutan ka namin, ginugulangan ka namin, at hindi kami tapat sa iyo sa pagbibigay tulad ng babaeng ito na sa kabila ng kanyang kahirapan, at kami palaging may excuse, may dahilan. Kaya nanatili kami tulad ng aming dating kalagayan, walang kaunlaran at walang pagpapala, walang kagalakan, at pati ang pananampalataya ay baog. Please do not let this day pass na hindi nyo sariwain sa aming mga puso't isipan ang isang marangal na paghahandog sa Panginoon na ipinamalas ng isang matandang balong babae na matinding kagipitan. Datapot ang pag-ibig niya sa Panginoon ay maliwanag na nahayag at nagluwalhati sa Panginoon. May we not be ashamed before you at your coming.
help us to be cheerful giver to you. You are the real owner. We are merely over. Help us to be faithful stewards of the manifold graces of God, all because of Jesus. Keep us safe on the way home. And thank you for loving us enough to send your Son to die in our place and to pay for the price of our sins. And to make us what we are by the grace of